Pero ako na, alam mo ako, napakadali ng pagkakasundo ng dalawa. Ang sabihin mo sa kanya, sabi ko, yun ang payo ko dun sa kaibigan namin, mutual friend. Sabihin mo sa kanya, ang gagawin niya lang para magkasundo sila, ibalik niya sa Pilipinas. Anyway, consistent naman yun kako dun sa kanyang posisyon na walang jurisdiction. Sabihin mo sa kaibigan natin na aminin niya na nagkamali ang mga tao niya sa baba, nagpatupad ng mali. Napayuhan siya ng mali, ngayon natuklasan niya na mali, illegal. Kaya binabago niya na at ibabalik niya ang Presidente Duterte rito. Yun kako magsisimula ng reconciliation. Hanggang di mo binabalik yan, hindi magkakaroon ng pagkakasundo yung dalawang pwersa niyo. At yun na mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito pong reconciliation na gustong mangyari ni Pangulong Junior dito sa mga Duterte mga kabayan. Mantakin mo mga kabayan matapos pong ng lahat ng mga pangyayaring naganap sa ating bansa itong mga nakaraang taon hanggang ngayon. Bigla-bigla pong kakambyo at kakabig ito pong si Pangulong Junior. Doon nga po sa kanyang interview kay Sir Katunying. Yung interview po niya kay Katunying, tinabagay parang kala mo naging teleserye mga kabayan may pa ano pa si Pangulong Junior yung parang mukhang magko-confess ako dito. Gusto niya, dami niya daw pong kaaway mga kabayan. Gusto niya daw po niya ng mga kakampi. Bantakin mo, siyempre, sino bang gumawa ng mga kaaway mo, sir? Yung sarili mong galaw sarili mong gobyerno. Ikaw ang gumawa ng sarili mong kaaway. Paano? Hinahayaan mo yung pinsan mong di ba? Umakto-akto niya, nakaalam mo presidente. Mahawak yung budget, pamigay ng ayuda dito, pamigay ng ayuda ganyan. Hinayaan mo ang Congress na nasiraan si BP Inday Sara. Kinrusify sa harapan ng TV. Diba? Live yun Yung mga hearing na yan ng Quadcom, Tricom. Diba? Nakita mo kung paano hiyain si BP Inday ng media. Nakita ninyo kung paano hiyain si Pangulong Duterte ng media. Tapos magtataka ka bakit ang dami mong kaaway? Bago mag-umpisa yung eleksyon, anong sinabi mo? Siniraan mo pa yung Duterte dahil sa 10 lamang sila. Sabi mo ikaw 12. Nakumpleto mo yung sayo at yung kabila, pinabili lang ng suka. Tapos magtataka ka, marami kang kaaway. Pangulong Junior, hinayaan mong kunin ng ICC si Pangulong Duterte. Tayo pa yung naglaan ng eroplano para dalhin siya sa The Hague. Mantakin mo, pera pa ng taong bayan. In-special delivery mo. Tapos sasabihin mo, ang dami mong kaaway. Tapos nung nakita mo, pagkatapos na eleksyon, natunaw yung alyansa, natunaw yung mga tansumong dyan, yung mga loyalista mo. Kasi tatapang ninyo nung wala pang eleksyon Yung mga vloggers ninyo, sabi, hindi, mga loyalista kami yung nagdala kay Duterte. Nasan na? Nung naramdaman nyo, wala na. Lusaw na yung loyalista yung sinasabi ninyo. At naramdaman nyo yung lakas ng mga Duterte. Hindi. Kailangan ko ng kaibigan. Kailangan ko makipag-reconcile sa mga Duterte. Ano pong sabi ni Sir Panelo dyan? Ano pong sabi? Iuwi mo si Pangulong Duterte. At dyan mag-uumpisa ang usapin sa gusto mong mangyaring reconciliation sa mga Duterte. Uwi mo muna si Pangulong Duterte. Hindi makikipagbati ka? Papayag ba yung mga anak? Ikaw kaya, si Madam Imelda, pakulong ni BP Inday, tapos makikipagbati sa'yo. Matutuwa ka ba? Makikipagbati ka ba? Na yung ang tanda-tanda ng magulang mo, ipapakulong pa?
nung taong tumulong sa'yo, nung kasama mo sa ka-unit team? Mahirap po yatang magpatawad pag ganun. Kaya nga umpisahan mo, ibalik mo muna si Pangulong Duterte sa Pilipinas, saka ka makipag-usap sa mga Duterte. Ha? Bakit? Hindi naman mga Duterte lang ang magagalit sa iyo eh. Sino? Taong bayan. Tignan mo, nagpasya taong bayan, i-boycott kayo. Kahit yung mga kasama mo sa alyansa, nagpa-party ka, hindi ka pinuntahan eh. Masarap ba mag-party na mag-isa ka lang? Masarap ba sa pakiramdam mo yung magpa-party ka tapos hindi ka pinuntahan? Saknap, di ba? Yun ang sinasabi ko sa'yo. Kagagawan mo yan, ha? Pangulong Junior. Makinig ka sa mga payo ni Sir Panelo, ha? Makinig ka po para matauhan ka. Ito po, Sir Panelo, pasok po. Natatandaang hindi nanalo ang mga Nograles at ilan sa kanilang mga kaalyado sa naganap na halalan sa Davao City. Tinalo ni dating Pangulong Duterte si Carlo Nograles sa mayoralty race habang hindi naman nasungkit ni Migs Nograles ang posisyon bilang kinatawan ng 1st District ng Davao laban kay Congressman Paulo Duterte. Muli ring pinagkatiwalaan ng mga Davaoenyo si Mayor Sebastian Duterte bilang Vice Mayor ng lungsod. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Ayan, Attorney Sal, tagam daw ang sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging resulta sa halalan, especially dyan sa Davao. Attorney Sal, your comments on the stronghold of the Dutertes sa Davao City. Talaga namang talagang kinaarma. Alam po ninyo, yung ginawa ng mga Nograles, yun ang pinakamataas na pagtatraidor, pinakamataas na antas ng pagtataksil, ng kawalan ng katapatan. Biro nyo, yan po mga Nograles na yan. Di ba, despite the fact na yung kanilang nasirang ama, may rest in peace, siniraan ng dating Pangulong Duterte sa Davao. At pati na ang pamilya niya, siniraan. Hindi ko siya ginantihan. Pinatawad siya. Pagkatapos, kinuha niya pa yung anak, yan si Carlo, ginawang cabinet member. Madalit sabi, despite doon sa ginawa ng kanilang ama, kinupkup niya ang mga Nograles. Pero tingnan niyo, anong ginawa? Kaya pa na-appoint niya sa Marcos dahil din sa kanyang pwesto sa kabinete. Ang ginawa niya, nag-resign at nilabanan si Presidente Duterte. Yun naman kapatid, si Migs, nakapanghihinayang din. Dahil, tingnan niyo ang ginawa nito. Ito, dati may programa dito sa SMNI. Alam naman natin Yes. kung bakit ng programa yan. Dahil nga kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagturo pa yan sa eskwelahan. Yan sa Davao, sa KOJC College of Law. Pero anong ginawa niya? Siya ang unang-unang sumira sa katauhan ng Pastor Kibuloy, pati ng SMNI. Pinatanggalan niya. Hindi ba kaya tingnan niyo kaya SMNI halos mawala na sa aire. Madalit sabi, yung ginawa sa kanila, yun talagang parusa sa kanila ng tadhana, parusa ng mga butante. Ang kakapal kasi ng mukha nila. Yan ang sinasabi natin. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan, ay walang katapusan. Kaya dumating na ang katapusan nila. Palagi ko hindi na sila makakahawan. Hanggat ang mga Duterte naririyan, sa tingin ko, alam nyo, ako, pupusta ako sa inyo. Hihingi ng yan. Hihingi ng reconciliation, ng patawad, para makabalik. Yan naman ang gagawin yan. Ganyan talaga. Kung baga, alam nyo sa Bicol, ang nanay ko, pag meron kang ginawa, kasalanan, at ikaw ay nakaarma, naparusahan ka, ang sinasabi niya sa Kastila, merece. Merece. Ano ibig sabihin?
deserving yung ginawa mo. Deserve. Kaya you deserve that punishment. Kaya merese. Or kung kay dating Pangulong Duterte pa, tagam, deserve at tagam. Attorney Sal, sa tingin mo ba ay mapapatawad pa sila ng mga Duterte, especially ni former President Duterte, for the second time? Kasi nagawa na niya magpatawad for ng isang beses. Mayroon pa bang pangalawa? Unang-una, si Presidente Duterte kasi hindi mapagiganti. Mabait siya eh. Katutubong mabait ang kanyang puso. Gaya ng ginawa, siniraan ng pamilya niya, pero pinatawad niya pa rin. Ang maaaring hindi magpatawad sa kanila ay ang mga botante dyan sa Davao. Hindi nila makakalimutan yung ginawa. Patatawanin sila ng Pangulong Duterte, pero sa tingin ko hindi na makakabalik. Sa pwesto yung mga yan. Parurusahan niya ng mga botante. Paano naman Merese. kaya yung mga anak, Attorney Sal? Mapagpatawad ang ama, pero paano naman kayo yung mga anak? Yung mga anak nito, mga anak ni Former President Duterte. ewan ko kung mapapatawad pa sila. Alam mo, usually yung mga anak, mas yan, mas matitindi. Mas masakit kasi sa mga anak na makita na inaapi, sinisiraan, winawalang hiya, tinatraidor ang kanilang magulang. Kaya mas matindi ang balik ng mga anak sa mga nanira sa kanilang magulang. Yes, agree. And speaking of reconciliation, Attorney Sal, ay ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang kahandaang makipag-ayos sa pamilya Duterte. Ayon sa kanya, ayaw niya ng gulo at mas gusto niyang makisama sa lahat dahil marami na siyang kaaway at mas kailangan niya ang mga kaibigan. Matatanda ang lumala ang hidwaan nila ni Vice President Sara Duterte nang magbitiw ito bilang kalihim ng edukasyon dahil sa mga isyong ipinupukol sa kanya. Umiinit palalo ang tensyon ng iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso at isinuko siya sa International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands dahil sa mga umano'y pagpatay ng mga sospek sa droga noong siya'y alkalde ng Davao hanggang sa kanyang pagkapangulo. Ito ang unang beses sa halos 3 buwan na nagsalita si Marcos tungkol sa hindi nila pagkakaunawaan ng mga Duterte. Ayon sa kanya, nais niyang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa para maipagpatuloy ang trabaho para sa natitirang bahagi ng kanyang termino. Attorney Sal, your thoughts on this? Hindi na po katakataka yan. Kung matatanda mo, ewan ko kung nakikinig ka sa programa natin, 2 months ago, 2 or 3 months ago, inilabas po natin na meron kaming mutual friend, ang Presidente Marcos Jr. Occupying a very high position in the government at malapit na malapit kay Presidente Marcos Jr. At sinabi sa akin noon, gusto niya raw na i-reconcile yung dalawa. Kung pwede pa raw yun kasi nangangamba siya na pag hindi sila nag-reconcile, tuloy-tuluyan ang babagsak ang gobyerno. At ang sabi ko naman, si Presidente Duterte ay bukas dyan dahil itong taong ito, mabait ito at talagang katutubong kabaitan nito. Gaya na sinabi nga natin, hindi ito mapagiganti. Kaya open siya dyan. Kaya sabi ko sa kanya, sige gawin mo. At gagawin ko ang party ko sa panig naman ng Presidente Duterte. Pero alam mo ako, napakadali ng pagkakasundo ng dalawa. Ang sabihin mo sa kanya, sabi ko, yung payo ko dun sa kaibigan namin, mutual friend, sabihin mo sa kanya, ang gagawin niya lang para magkasundo sila, ibalik niya sa Pilipinas. Anyway, consistent naman yun kako dun sa kanyang posisyon na walang jurisdiction. Sabihin mo sa kaibigan natin na aminin niya na nagkamali ang mga tao niya sa baba, nagpatupad ng mali. Napayuhan siya ng mali, ngayon natuklasan niya na mali, illegal. Kaya binabago niya na at ibabalik niya ang Presidente Duterte rito. Yun kako magsisimula ng reconciliation. Hanggang di mo binabalik yan, hindi magkakaroon ng pagkakasundo yung dalawang pwersa niyo. Pero I think, Attorney Sal, I don't think especially si Vice President Sara Duterte, personal opinion ko lang na
lalo na sa ngayon kung mapapatawad niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi naalala ko nung time nung siege, Attorney Sal, and I was there, si Vice President Sara Duterte. She gave a speech in front of all the congregation dun po sa KOJC. Sinabi niya na humahanga siya sa mga taga-KOJC kung in the midst of all the persecution and all the evil that is being done to us, ay kaya pa rin namin magpakita ng kabutihan at pagmamahal at hindi namin sinusuklian ng kasamaan yung ginagawa nila, kundi kabutihan. Pero ang sinasabi lang niya, hindi niya kayang mahalin yung kanyang mga kaaway, yung scriptures na love your enemy. So kung hindi niya nga kayang mahalin yung mga kaaway niya, how much more kaya akong patawarin? Dad can make dishes special with Lady's Choice, the #1 mayo with best quality ingredients, 100% farm fresh eggs. Wow! Sarap! Special. Lady's Choice. Helen Hadsell was able to win any competition she took part in. She was known as the contest queen because Especially si President Marcos Jr. Natural lamang yun sa isang tao. Tayo ganyan naman eh. Basta mainit na mainit pa talaga. Ayaw mo patawaran. Pero time is the best healer of wounds. Yang panahon ang pinakamagaling na gamot sa sakit, sa sama ng loob, sa pagkeke, sa pagdaranas. Nawawala yan habang ang mga dahon ng isang punong kahoy ay nalalagas. Nawawala yan. But it takes time. Ang tao naman palaging may katutubong kabaitan sa kanilang puso. Ang tanong ng Attorney Sal is, how much time? Depende yan. Depende. Pero darating tayo dyan. Ibalik mo lang si Presidente Duterte. That will start the path to reconciliation. Agree. I guess you have a new title para sa inyong susunod na column, Attorney Sal. Posible ba? Path to reconciliation. Meron na ako nakareading article dyan. Tinatapos ko lang yung series ko ng petition for writ of habeas corpus para naiintindihan tao kung anong pinayin natin. Alright, samantala Attorney Sal, ngayong tapos na ang extensyon ni Chief PNP Marbil kasunod ng pagtatapos ng midterm elections. Abala naman ngayon ang PNP sa pagpili ng susunod na hepe ng pambansang pulisya. Ilan sa mga kandidato ay sina Deputy Chief for Administration Police, Lieutenant General Jose Melencio Maratates Jr., Acting Deputy Chief Directorial Staff Edgar Allen Ocubo, NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberin at CIDG Director Nicolas Torre III.